Eva, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tumango si Eva habang nakatingin sa PT na nagamit niya. Positibo ang 2 pregnancy test kasabay ng mga nararamdaman ng isang nagdadalang tao. Si Raquel pa lang ang nakakaalam. Wala pang alam ang kanyang magulang. Sinabi pa naman niya sa mga ito na independent siya at walang balak mag-boyfriend o mag-asawa sa ngayon. Pero ano itong nagawa niya? Isang buwan nang nakalilipas nang mag-bar sila ni Raquel. Isang estranghero ang nakatabi niya. Lasing na lasing pa nga ito at halos hindi makalakad ng maayos. Siya rin ay lasing din pero may ulirat pa naman ng mga oras na yun. Pero dahil sa impluwensya ng alak, malakas talaga ang loob niyang isuko ang sarili sa isang estranghero. Hindi siya nakipag-usap pa, umalis na lang siya. Pero alam at kilalang kilala niya ito nang minsan niyang makita sa isang magazine at sa TV. Isa kasi itong mayamang negosyante at talaga namang matunog ang pangalan nito sa business industry. Hindi lang siya sigurado kung siya ba'y natatandaan nito o habi na lang talaga ng lalaki ang makipagsiping sa kung sino-sino. Paano kung ipahiya ka lang niya? Bakit naman niya ako ipapahiya? Siyang naka-first blood sa akin. Ang sa akin lang naman, ba't mismong charity events pa nilang sugod mo? Hindi ba pwedeng kausapin mo na lang ng maayos by appointment sa sekretary niya? Bakit? Nung nagtsuktsakan ba kami? Nagpa-appointment muna siya? Raquel, this is my rights. Paano ko sasabihin sa daddy ko na buntis ako't walang ama? Hindi ko naman pwedeng sabihin na nasagasaan lang ako ng inhit na hotdog. Problemadang problemada si Eva dahil napakahigpit ng ama niya. Bahala ka na. Basta ay support yun na lang. Wala na ring nagawa si Raquel kundi siya'y samahan. Samantalang si Maximo ay stress na naman sa headline na lumalabas tungkol sa kanya. Hindi pa namamatay ang issue porket 30 na siya't walang sariling pamilya. What's wrong with being single? Mamatay man siyang walang pamilya, hindi na iyon problema ng iba. Pero dahil madaming naisumira sa kanya, pati maliit na bagay nagagawang palakihin. Wala ka bang gagawin sa bagay na yon? Naiinis ang ama ni Maximo. Dad, sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. Ayokong mawala ang focus ko sa events na pupuntahan natin. Isantabi nyo na muna. Mga wala lang silang magawa sa buhay. Paliwanag niya habang nakapamulsa. Hindi naman ako mamamatay kung pag-isipan nila akong bakla. Wala kasing alam ang mga taong nachichismis sa kanya kung gaano siya kagaling sa kama. Pangalan mo't pangalan ko ang nadadawit. Hindi lang simpleng chismis ito kundi nakakahiya talaga. Napairap si Maximo. Sino ba kasing nagpakalat? Bembangin kaya niya para matauhan. Baka isa lang sa may mga gusto sa kanya. O isa sa napahiya niya kaya gumaganti. Ito lang naman ang iniisip niya na pwedeng gumawa ng nakakatawang usapin na ito. Bilisan mo ayusin yan. Ayokong may lilitaw pang chismis about you. Dahil anumang chismis kahit sa'yo lang yan, dawit pa rin kami. Do you understand? Imahe lang talaga nito ang mahalaga. Natawa na lamang si Maximo bago lumabas na sa bahay. Patungo sila sa isang charity events ngayon for publicity. Para talaga ito sa ama niya. Pero ayon sa ama niya, kailangan niya ito. Lalong-lalo na ngayon na siya'y sinisiraan. Nais ng ama niya na humabol siya bilang gobernur para daw mas makilala ang kanilang pangalan at para sa mas maraming opportunity na makakamtan ng ama niya na hayok sa kapangyarihan. Habang nasa van, nakabukas ang radyo at rinig na rinig niya ang balita tungkol sa kanya. Pinatay ito ng kanyang driver kaya natawa siya. Nakakatawa talaga sila. Sambit niya bago napatingin sa labas. Nakikipagtalo pa ang mga anak ko sa basher dahil alam naman nila na hindi totoo. Wika ni Manong pero sinaway niya ito na wag nang makipagtalo. Magagawan ko din ang paraan to, Manong. All I need is to find a fake wife para ma-handle ang lumalabas na chismis. Ayaw mo pa naman mag-asawa, sir, pero dahil sa kanila. Malungkot ang boses ni Manong at napailing-iling pa. Hindi na kumibo si Maximo. Nakarating sila at napakarami ng reports ang nakaabang. Malamang may mga off questions mamaya about him. Kaya handa na si Maximo. Ngiting-ngiti ang kanyang ama. Ngiti ni kailanman, hindi nito nagawa sa kanya kahit pa nabubuhay ang kanyang ina. Noon pa man, makasarili na ang kanyang ama at priority ang katanyagan.
Laging umiiyak ang ina niya noon dahil ginagamit lang daw siya ng kanyang ama. Maximo! Isang malakas na boses ng babae ang nakapukaw sa kanilang atensyon. Pasensya na pero wala akong ibang paraan para makausap ka. Gusto ko kasing malaman mo agad to. Who's that woman? Guards? Galit na tawag ng gwardya ng ama niya. Bakit may mga trespass dito? Tanong pa ng ama niya pero pinakiusapan niya itong hayaang magsalita ang babae. What is it? Nabuntis mo ko. Nautal ito kasi nakaramdam ng hiya dahil nakatutok dito ang mga kameras. Nagulat ang mga tao pati na rin siya. Natigilan si Maximo sa iniisip dahil magandang ideya ito. Tamang-tama lang ang eksena ng babae kung sino man ito. Hinila niya ito para isakay sa van. You're on time. Manong, drive me home. Natawa pa si Maximo. Hinabol sila ng mga reporters para sana itanong pero hindi na muna siya nagbigay ng komento. Totoo ang sinasabi ko na nabuntis mo. Ayos na, nandito na sa van. Hindi mo na kailangang mag-pretend. Sakto ka para sa hinahanap ko. From now on, magiging peking asawa na kita. Pero sinampal niya ito. Sabi ko, totoo na buntis ako at ikaw ang ama. Halos ayaw mong tigilang mukbangin ang pechay ko. Hindi mo ba natatandaan sa bar? Hindi, but you saved me so thanks to you. Para ba maalala mo, kailangang ipakain ko ulit sa iyo ang pechay ko? Sarkastikong tanong niya. Malakas ang loob nito. Napangisi si Maximo. Sa bahay ni Maximo ay dinala siya nito. Pinangahawakan ni Eva ang gabing nakuha siya nito. Bukod kasi sa lalaki na ito, wala nang sino man ang naging katabi niya. Sure na sure siyang si Maximo ang ama. At kahit magpa-DNA test pa sila, ito lamang ang mapapahiya. Napaupo si Eva dahil sa naramdaman niyang hilo. Umaatake na naman kasi ang ganitong pakiramdam kapag nabibigla siya at napapagod. Dala na rin ng pagbubuntis niya. Sumenya si Maximo sa driver nito na iwanan na muna sila. Wala talaga akong matandaan na nakasiping kita. Salamat sa issue na ginawa mo. Pero hindi ako mananagot sa batang hindi naman sa akin. Matigas na tanggi ni Maximo bago siya tinalikuran. Ngunit mas matigas si Eva dahil hindi pwedeng walang ama ang pinagbubuntis niya. Dalawa nila itong ginawa kaya dalawa rin silang managot. Impluwensya man ng alak, still they need to be responsible. At kung kailangang ilaban ay gagawin iyon ni Eva, wag lang mapahiya ang kanyang magulang. Ipapaalala ko sa'yo. Isinandal niya sa pader si Maximo at hinalikan ng mapusok. Tanda mo na ba? Ikaw nga ang babaeng yun. Napangisi pa ito. Naalala na nito kaya makakahinga na siya ng maluwag. Balak na sana niyang umalis sa pagkakalapit niya kay Maximo. Pero hindi siya nito pinakawalan. You will marry me. You'll be my fake wife. Understood? Fake what? Nautal pa si Eva. Hibang ka na ba? Bakit naman kita pakakasalan? Gusto ko lang, managot ka sa nabuo natin. Pero hindi ko pinangarap maging asawa o maging fake wife ng kahit sino, no? Matigas na paliwanag niya bago inayos ang sarili. Ipagtatapat ko kay dadang totoo, tapos haharapin mo sila at sasabihin mong, ngunit hindi na siya nito hinayaan na makapagsalita pa. Nakapangalumbaba ito habang nakatitig sa kanya, na parang lalamunin siya nito. I'm not doing that. Kung ayaw mo ring makipagtulungan sa akin, papayag lang akong gawin ang sinasabi mo. Basta papayag ka rin sa gusto ko. Don't worry. I take fully responsibility sa batang dinadala mo. Basta maging fake wife kita. Ito ang paliwanag ni Maximo na nakapagpainit talaga sa ulo ni Eva. Matindi ang lalaking to. Negosyante nga talaga. Dahil pati sa ganitong usapin, nagagawa nitong idil at solusyonan. Well, parehas naman silang makikinabang. Wala din siyang choice kundi pumayag. Hindi magdadala ng nakakahiyang ginawa niyang magulang niya. At si Maximo, mawawala ang usapin na bakla ito. Match na match ang sitwasyon nila sa isa't isa na para bang itinadhana talaga. Deal, let's do this. Maximo, wala akong ibang obligasyon sa'yo. Nauunawaan mo ba? Fake wife lang. At dapat, maayos mo ding gampanan ng pagiging ama mo sa anak ko. Hanggang sa makaya ko ng kumalas ng hindi naghihinala ang magulang ko. Hindi ito pang habang buhay. Pwede na siguro ang 1 taon din. Pwede na ako magdahilan na hindi match ang personalities natin. Kaya nagdesisyon na lang tayong maghiwalay. Mataba ang utak mo para isipin agad yan. But yeah,
Kung anong plano mo basta mawala lang issue na bakla ako. Nakipagkamay siya kay Maximo bago nagpaalam na uuwi na. Iniwan naman niya ang contact number niya kung sakaling kailangan niya na ito. Sa ngayon, paghahandaan na muna niyang nalalapit na pag-amin sa ama niya ng kanyang pagbubuntis. Samantalang si Maximo, natatawang hinatid ng tingin si Eva. Napakalakas ng loob nito para sumugod. Natatandaan niya na si Eva na nakilala niya mula sa bar na tinatambayan niya. Hindi ito ang unang babaeng nakatabi niya. Pero ito ang nag-iisang babae na talaga namang napaka-inosente. Labis nga ang pagtataka niya nang ibigay nito ang sarili sa kanya. Ngunit marahil dala ng alak at kuryosidad, nagawa nito ang bagay na iyon. Tinakasan kasi siya nito kinaumagahan. Kaya naman, hindi naman talaga niya nakalimutan ng dalaga. Pero ang mukha nito'y nawala sa kanyang isipan. Alaala lang ang naiwan sa kanya at hindi rin niya akalain na babalik ito para sabihing buntis. Saktong-sakto sa issue na nagpapabagsak sa kanya. Matatawag ba niya itong swerte o panibagong problema lang na dumating sa kanya? Sino ang babaeng yon? Ipaliwanag mo ngayon din. 2 oras ang nakalipas, biglang sumulpot ang kanyang ama. Bakit kailangan mo pang alamin, Dad? Ayos naman na. Trending na ako. Hindi dahil sa pinagkakamalan akong bakla, kundi dahil magpapakasal na ako at buntis na ang magiging asawa ko. Nakangisi si Maximo sa ama niya na tila hindi pa rin masaya. What's the problem, Dad? Sabi mo ayusin ko to, di ba? Takang-taka siya sa ama niya. Oo, pero sino siya? Pipitsuging babae? Mula sa ang angkan, ha? Hindi ka na ba talaga nag-iisip, Maximo? So this is the problem of his dad. Para naman kasing kahit anong gawin niya, wala itong bilib sa kanya. Hindi na siya tinatabla ng mga patutsada ng kanyang ama. Dahil bata pa lang siya, ganito na ito. Para siyang isang kasangkapan na ginagamit lamang nito para sa sarili nitong kasiyahan. Nabuntis ko talaga siya and that's the truth. Dinadala niya ang anak ko, kaya automatically, pananagutan ko ang babaeng yun. But the wedding will be fake. Ginawa kong linisin ang issue so please leave it to me. Basta kung oportunista ang babaeng yun, ibahala ka sa buhay mo. Huwag mo lamang idadamay ang pangalan ko. At huwag na huwag kang magiging failure gaya ng kuya mong si Teo. Mariing napapikit si Maximo. Nabanggit na naman ito si Teo na mas piniling manirahan kasama ang lolo't lola nila, imbis na sumunod sa sariling ama. Hindi niya masisi ang kapatid niya at nauunawaan niya ito. Pero ang daddy niya, palagi na lang nitong binabanggit ang tahimik niyang kapatid. Huwag ring gagawa ng problema ang babae mo, kundi mananagot siya sa akin. Banta pa nito bago umalis na. Siya naman, natawa na lamang sa ama niyang takot na takot mabahiran ang pangalan. Sana nga pinili na lang din niyang manirahan sa kanyang lolo't lola. Baka masaya rin siya gaya ng kanyang kuya Teo. Successful ba ha? Gago ko talaga. Hindi mapakali si Raquel nang puntahan siya nito sa kanyang apartment. Maghapon pala talaga siya nitong hinintay para alamin ang nangyari. Pero ayon dito, putok na nga daw sa balita ang nangyari. Ngunit hindi pa nire-reveal ang magiging asawa ni Maximo dahil pinapending ito ng ama. Napakayaman talaga nila at maimpluwensyang tao. Well, si Eva, hindi rin naman sila pipitsugin pero simple lang sila. Mayaman sila pero hindi sobrang yaman gaya nila Maximo. Tama lang ang buhay nila at may mga source of income na matibay, lalong-lalo na ang kanyang ama. Raquel, ayos lang ako at tinanggap ko na pakasalan siya. Para rin to sa pamilya ko, ayokong bigyan sila ng sakit ng ulo sa ginawa ko. Fake wedding lang naman eh. Si Maximo kasi may issue, di ba? Yun ang rason niya para pakasalan ako. Habang tong dinadala ko, pagtutulungan naming palakihin at suportahan. Ito ang paliwanag ni Eva na ikinailing-iling ni Raquel na tila hindi sang-ayon sa kanyang desisyon. Nakakaawa lang yung bata. Kasi nasa tiyan mo pa wala na agad mararanasan na kumpletong pamilya. Gaga ka naman kasi. Bakit kasi na-curious ka pa sa pipino? Ayan, jaunties ka tuloy. Basta nandito lang ako ha. Pangalawang mami ako ng batang yan. Yes, ninang na mami pa. Natawa na lang din ito. Swerte ka. Kasi ang daming nagmamahal sa'yo at may maayos kang buhay. Paano na lang kung nabuntis ka ng walang-wala ka? Sa tingin mo ba makakaya mo yun? Sa tingin ko, oo, pare saan ako makakaya ko. Ganoon naman ang pagiging ina, diba?
Ginawa ko to at paninindigan ko. Ayoko rin namang itago siya sa ama niya dahil katuwang ko yung mabuo siya. So, ba't ako lang magdurusa, di ba? Hindi na uso yung ako lang ang magdurusa. Hindi mangyayari sa akin yun. Isasama ko siya sa impyerno kung kinakailangan. Ay sus, impyerno kapag nilalaman, dinala ka na nga sa alapaap ni Maximo. Aminin mo, Dax, di ba? Hindi mabubuo ang magiging inaanak ko kung hindi nag-enjoy ang mga magulang niya. Ingat ka, baka ulitin pa ninyo iyan ngayong nagdesisyon na pala kayong magsama. Napairap si Eva. Wala naman kasi sa isipan niya na maulit ang nangyari. Pure ang intensyon niya na ipanagot lamang ang anak niya para makatakas na rin sa kahihiyan. Oo, Dax talaga si Maximo. Sobrang lala ng alaga nito. Parang troso na ipinasok sa kinchay niya. Ngunit hindi naman siya mababaw para bumuka ka lang ulit. Hindi nga ba? Biglang nagtalo ang puso't isipan niya. Oo naman no, ito ang sagot ng kanyang isipan. Ngunit ang puso niya parang naging wild ang tibok. Para bang may pananabik na pinipigilan niyang kumawala. Itinawa na lang niya kahit na may kaba dahil sa tanong ni Raquel at pagbabanta sa maaaring mangyari sa pagsasama nila sa iisang bubong. So, kailan mo balak sabihin? Bigla nitong tanong upang basagin ang katahimikang namayani. Mamaya balak kong ipagtapat tapos bukas pupuntahan ko si Maximo. I'll help you with that. Para lang may nakaalalay sa'yo. For sure, magagalit si Tito kahit pa nasa tamang edad ka na. Hindi kasi nila alam na may nobyo ka na. Magtatampo yun. Pumayag siyang samahan ni Raquel. Dumiretso sila sa bahay ng kanyang magulang. Nadatnan niya ang mga magulang niya na naghahanda for dinner. Si Jelly naman na anak ng tita niya ay abala sa cellphone. Ito ang kinakasama ng magulang niya upang may katuwang kahit papaano. Si Eva kasi ay nag-iisang anak lang. Binati niya si Jelly na agad namang itinigil ang pagsiselfone. Hello, how are you? Nakipagbeso siya sa kanyang pinsan. Ayos naman po ate. Ikaw ate, kamusta ka na po? I'm good. Dumiretso na siya sa dining area. Nakipagbeso din siya sa ama't ina bago na upo na. I'm hungry. Super miss ko ang luto ni Mami. Si Raquel ay walang imik at nagmamasid lang. Mabuti naman at nadalaw ka. Itong mami mo tampong-tampo na. Gusto na ngang sumugod sa apartment mo. Mami talaga? May sasabihin nga po sana ako eh. Pasimple niyang singit. Dad, mahal na mahal po kita. At ikaw din mami pero may mga desisyon po ko na hindi ko nasasabi sa inyo kung minsan. Sumeryoso ang kanyang ama. I understand. Malaki ka na. You need privacy and that's normal. Tama ang daddy mo anak. Don't worry. Nauunawaan namin na kung minsan wala kang time para ikwento sa amin. Sang-ayon naman ng ina niya na mas nakapagpa-emosyonal pa nga sa kanya. Buntis po ako. 1 buwan na po bago ko nalaman dahil sa mga sintomas na din po. Natigilan sa pagnguya ang kanyang ama. Hindi na yata nito malunok ang kinakain kaya iniluwa na lang nito gamit ang tissue bago tumingin sa kanya. May nobyo ka? Opo. 28 na ang anak mo. Nakakatampo pero hindi naman nakakahiya yun dahil magti-30 na rin naman na siya. Honey, huwag ka sanang magalit kay Eva. Ang kanyang ina ang nakiusap sa kanyang ama. No, hindi ako galit kundi nagtatampo lang. Pero ang gusto ko, iharap mo ang ama niyan. Ipakilala mo sa amin ang lalaki na nakabuntis sa'yo. Make sure din na mananagot siya at lalatagan ako ng plano para sa kasal. Yun lang naman ang paraan para mawala ang tampo ko sa'yo. Ito lamang ang sinabi ng ama niya bago umalis na at hindi na tinapos ang pagkain. Niyakap naman siya ng kanyang ina. Nak, Dax ba? Ang lungkot niya'y napalitan ng inis sa ina niya at kay Raquel na sumabat din. Oo daw tita, muntik na nga atang mawala sa mundo si Eva pero survivor ang babaeng yan. Malatroso daw pero caring-caring ng kinchay niya. Tita, alam mo ang pogi pa. Wika ni Raquel na ikinakilig ng ina niya. May abs ba? Tanong pa ng curious niyang ina. Hinihintay ng dalawang sagot niya. Kaya naman napatango na lamang siya kaya kinilig na naman ng dalawa. Abala si Maximo sa pagsusuri ng mga reports sa kanya nang tumawag si Eva.
Sinagot naman niya ito dahil mukhang importante ang itinawag nito. What's the problem? Ito ang bungad niya dahil predicted naman niya na problema ang itatawag nito. Matalino si Maximo. Si Dad, he wants to meet you tomorrow. Are you available tomorrow? Straight to the point ang dalaga. And tell me kung hindi ka available para magawan ko ng paraan to adjust the... No need to do that. I'm free anytime basta importante. Text me the address. I'll make sure na on time ako. Sagot niya na silang ayunan naman ito. Wala ka na bang sasabihin? Bakit dapat ba may sabihin pa ako? Wala na, yun lang naman ang... Akala ko kasi hinihintay mo kung mag-I love you. Pangasar niya sa dalaga pero minalditahan lang siya nito bago ibinaba na ang tawag. Napangisi na lang si Maximo bago tinuloy ang ginagawa niya. Masaya din siya sa bagong kumakalat na balita na malapit na siyang ikasal at kumpirmadong hindi siya bakla. Malaki ang parte ni Eva sa pangyayaring yun, pero hindi pa rin kampante ang ama niya at iniisip na panibagong problema na naman ang dumating. Imbis na matulog na, umalis si Maximo para mag-bar. Isa itong pribadong bar ng kaibigan niyang may-ari. High profile lang at may membership ang makakapasok dito. Lugar ito ng mga taong nais din ng pribadong pagsasaya. Dumiretso siya sa counter kung saan nakatambay ang kaibigan niyang si Benito. Natambay ka? Tanong nito bago ginawa ang drinks niya na regular na niyang ino-order dito. Because hindi crowded dito. Chill and peaceful vibes. Mas gusto ko sa bar mo. Nabalitaan ko na ikakasal ka na. Is that true or pakanalang ng dad mo? Napangisi siya bago tumugon. That's true, but obviously, it's a fake wedding and a fake wife. Ngunit totoo na buntis na siya tako ang ama. Natatandaan mo ba yung bar na pinuntahan natin para lang sundan ang kinababaliwan mong babae? Doon ko siya na-meet at nangyari ang pag-angkin ko sa kanya. I was her first, that's why I'm so sure. That's weird, ha? Ginalaw mo agad siya? Babaero ka talaga. Panunokso pa ni Benito. Hindi ka pala babaero. Mahilig lang. May pangangailangan lang bilang lalaki. Ikaw ba? Siya pa rin ba ang kinababaliwan mo? Natawa itong naiiling. Hindi na. Matagal na akong maayos. At hindi na basta-basta nahuhulog sa isang babae. Sagot ni Benito. Good for you. Natigilan sila sa pag-uusap nang may lumapit sa kanilang babae. Napatitig siya sa babae. Maganda naman ito pero right now, nakafocus siya kay Eva. Hello? Mara, maupo ka. Gawin ko lang ang order mo. So, kilala na pala ito ni Benito. Hindi niya na lang ito pinansin at uminom na lamang. Hindi ako magtatagal. Maaga pa ako bukas. Wika niya upang ipaalam sa kaibigan na hindi naman siya maglalasing. Maaga pa naman. Wika ni Mara habang malagkit ang tingin sa kanya. Hindi mo ko kilala pero kilala kita. And si Tito. Inilahad ni Mara ang kamay nito. Mara Pizarro. Pakilala nito kaya naman tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Nakilala niya na ito. Anak ito ni Romel Pizarro na business partner ng kanyang ama. Nice to meet you, Mara. Sorry but I need to go home. Hindi niya na ininom ang nilapag na shot ni Benito. Bro, next time na lang bawi ako. You're invited on my wedding day. Paalala pa nito kaya naman natawa ito bago tumango. Si Teo ang magiging best man niya sa fake wedding na sila lang ng ama niya at ni Benito ang nakakaalam. Padadalhan niya ng invitation ng mga ito at sana lang dumalo sila. Malaki kasi ang galit ng lolo't lola niya sa kanilang ama. Maging si Teo, malaki ang tampo pero alam naman niyang hindi siya nito matitiis. Simple lang ang suot ni Eva. Sa bahay ng magulang niya ang lokasyon. Ito kasi ang request ng kanyang ama na sinunod na lang niya. Baka kasi magtampo na naman ito. Si Raquel ay present din at pinag-uusapan na naman siya ng kaibigan at ng kanyang ina. Talagang magkasundo ang dalawa sa pagchichismis sa kanya. Hindi na nga lang niya pinapansin ang mga ito dahil sayang lang sa energy. Dapat umakto kang sweet sa akin at maayos ang relasyon natin. Bili niya kay Maximo nang salubungin niya ito sa labas. Hold my hand. Utos pa niya bago naglagay ng ngiti sa labi. Here we go. Bulong niya nang sila ay makapasok. Dad, Ma'am, this is Maximo. Pakilala niya bago tinignan si Maximo.
Siniko rin niya ito ng pasimple para magsalita ito. Ngunit nauna ang ina niya na masayang niyakap si Maximo. Welcome to the family, iho. Masaya kaming makilala ka. Napakagwapo naman talaga't Dax. Nax. Iba talagang mamili ang anak ko. Palusot ng ina niyang nadulas sa sarili nitong bibig. Si Raquel halos mamula na sa pagpipigil ng tawa. Pinanlakihan niya ito ng mata, habang ang ama niya naman nakipagkamay kay Maximo. Hindi nasabi ng anak ko na ang ama pala ng anak niya ay isang kilala sa larangan ng pagninegosyo. Hinila na siya ni Raquel at ang ina niya upang bigyan ng oras ang dalawa na mag-usap. Sa kusina ay dinala siya ng mga ito. Grabe nak, sobrang pogi nga ni Maximo. Parang dalagitang kinikilig ang kanyang ina. Mami, pag narinig ka pa ni Dad magsiselos pa yun eh. At saka wag naman sana ninyong pagchismisan pati si Maximo. Ngunit nagtawanan pa rin ang dalawa. Napabuntong hininga na lang si Eva. Sa pagkainan, salo-salo silang nag-lunch. Tumakaw na si Eva dala ng pagbubuntis niya. Malaki talagang magiging pagbabago ng katawan niya. Nakaset na ang wedding natin. Nasa labas sila't nagpapahangin. Napatango siya kay Maximo bago sumagot. Hindi ko pa nakakausap ang daddy mo. And pati parents ko. Dapat ma-meet din namin siya. He's always busy. But I will try. Hindi ko lang may papangako. Malamig na tugon ni Maximo. Nagulat siya nang hagkan siya ni Maximo, pero may ibinulong ito. Nakatingin ang dad mo. Pinalampas na lang niya dahil may dahilan naman si Maximo. Bro, tuwang-tuwa si Teo nang makita siya sa labas pa lamang. Sumalubong ito at yumakap. Sa wakas, nakadalaw ka rin sa amin nila lolo't lola. How's life? Busy lagi sa trabaho ha? Nababalitaan namin dito na may problema ka. Alalang-alala si lolo't lola. Sa tono ni Teo, talagang labis ang pananabik nito sa kanya. Bunso, lagi ko namang sinasabi na hindi nila kailangang mag-alala. Sabi ko malakas ka at kayang-kaya mong lampasan yun. Ikaw bakla? Halimaw ka kaya sa babae? Panunokso pa nito bago ginulo ang buhok niya. Natawa naman si Maximo dahil kilalang kilala talaga siya ng kanyang kuya. Salamat kuya sa pag-aalaga kila lolo't lola. Basta pag may kailangan kayo, palagi mo lang sasabihin sa akin. Wala yun. Basta ikaw, gawin mo lang ang mga gusto mo. Huwag mong hayaan na diktahan ka lang ni daddy. Ayokong malalaman na pinahihirapan ka niya. Ibang usapan na talaga yun. Ayos lang ako kuya. Halika na sa loob. May mga dala ko para sa inyo nila lolo't lola. Mga paborito ninyo. Inakbayan siya nito at pumasok na sila. Sa salay na pahiyaw ang lola niya sa tuwa nang siya ay makita. Apo, ang bunso naming apo. Dalas-dalasan mo naman ang dalaw mo sa amin. Miss na miss ka na nitong si Teo. Pati na rin kami ng lolo mo. Nandyan ka pala. Niyakap din siya ng kanyang lolo. Maximo, napapadalang ang dalaw mo. Ikaw ba pinahihirapan ka ng ama mo ha? Pinipigilan ka ba niya na puntahan kami? Galit ang kanyang lolo. Lo, mapipigilan ba niya ako? Hindi po, walang problema. Busy lang po ako sa trabaho tapos may kailangan pang ayusin. Pumunta po ako dito kasi may babalita ako. Napangiti siya ng bahagya. Ikakasal na po kasi ako at buntis na ho ang magiging asawa ko. Sana ho makadalo kayo sa kasal ko para makumpleto ang pamilya. Pakiusap niya nang maipaliwanag ng mahinahon sa mga ito ang pinakapakay niya sa pagbisita. Baka mag-away lang kami ng daddy mo. Wag na lang siguro. Lolo niya ang sumagot. Binago na ng impluensya ng kapangyarihan ng ama mo. Ayokong sa wedding day mo, magsumbatan lang kami. Pwede ho ba na para sa akin na lang? Isang araw lang lolo, please. Sana makadalo ho kayo sa wedding ko. Kasi ayokong maghinala ang mga tao na hindi maganda ang relasyon ng ating pamilya. At ayoko rin na wala kayo sa araw ng kasal ko. Lolo, lola, sa tingin ko dapat isang tabi na muna natin ang mga alitan. Isipin na lang natin ang kasal nitong si Bunso. Agree ho ako. Hindi man ho kami maayos ni Dad ay pupunta ako para sa kapatid ko. Hindi naman ho siya ang pinunta natin kundi si Maximo. Paliwanag ni Teo upang maintindihan din ng lolo't lola nito. Gawin na natin to para kay Maximo bilang pagsuporta. Salamat kuya. Inakbayan niya ang kapatid. Sige, payag na kami. Sagot ng kanyang lolo. Basta para sa iyo lang ang gagawin namin. Bahala na kung anong sabihin ng ama mo.
Hindi na lang kami kikibo pa. May dinner po sa Sabado. Sana makadalo kayo. Ipapakilala ko po si Eva sa inyo. Mabait ho siya. Masaya si Maximo na napapayag niya ang mga ito. Sinabihan na rin niya ang ama niya na ipapakilala niya si Eva ng mas maayos, kasamang lolo't lola niya at ang kuya niyang si Theo, para kahit fake wedding lang ay may formal pa ring pag-uusap. Sabado, itinakda ang pagsasalo nilang lahat at pumayag naman ang kanyang ama. Ngunit sa teritoryo nito ang lokasyon, bagay na hindi niya napigilan para wala nang mahabang usapin. Mabilis naman sa pagdaan ng mga araw. And today is the day. Inihanda niya ang kanyang sarili. Si Eva ay sinundo na rin niya. Hindi kasamang magulang nito dahil separate ang gagawing pakikipag-usap ng kanyang ama. Pumayag na ito sa plano dahil nakita nitong gumanda ang reputasyon nila nang namatay ang issue. Maupo ka na. Parating na sila. Wika niya kay Eva. Dad, parating na sila, ilang sandali na lang. Baling naman niya sa kanyang ama na tahimik lamang. Sanay na ako sa wala silang disiplina. Dad, please lang. Nakikiusap ang kanyang boses. Si Eva ay napatingin lang sa kanya pero wala itong sinabi. Ilang sandali pa, dumating na ang kukumpleto sa kanilang pagsalo-salo. Niyakap niya ang kanyang lola't lolo, pati si Theo. This is Eva. Siya ang tinutukoy kong magiging asawa ko. Eva, this is Kuya Theo, Lola and Lolo, and my dad. Ikinagagalak ko pong makilala ang lahat. Wika ni Eva habang may matamis na ngiti. Pasensya na. Late kami, iha. Lola ni Maximo ang nagsalita. Ayos lang, hindi naman po. Pinutol ito ng ama ni Maximo. Bakit? Nakakalesa ba kayo papuntang bayan? May panunuya sa mukha nito at tono. Pinagtyagaan ba naman kasi ninyong mapunong lugar na yun? Naikuyom ni Maximo ang kanyang kamao. Bro, congrats dahil ikakasal ka na. Unahan mo pa ako. Iniba na lang ni Theo ang usapan dahil sa namumuong tensyon. Sobrang nahihiya si Maximo sa mga ito na nagtitiis para lang sa kanya. Paano kang hindi mauunahan wala ka sa syudad? Imbis na may oportunidad dito, iniwan mo lang para sa... Padabog na hinampas ni Maximo ang mesa. Let's eat. Matigas niyang wika bago muling naupo. Gets ni Eva ang nangyayari. May alitan ng pamilyang ito. Ngunit nanatili siyang kalmado at pinilit na kumain. Makulit lang talaga ang ama ni Maximo dahil muli na naman itong magsasalita ng humarang siya dahil hindi niya na kayang tiisin. Hindi pa ba naman kayo namumulubi? Pwede hubang tumigil na kayo? Wala silang sinasabi against you dahil may respeto sila. Pero mukhang ikaw ang wala nun. Hindi ba kayang bilhin ng perang ipinagmamalaki mong kagandahang asal? Para naman hindi ka magmukhang non-educated? Sa bagay, libre lang ang respeto at magandang asal. Pero hindi mo yun afford kahit gaano pa kadami ang pera mo kasi utak mo ang may problema. Pagak itong natawa. Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na sumagot-sagot? Bakit kailangan magbigay ng permiso sa akin? Malaya akong ipagtanggol ang sarili ko. Malaya din akong sumali sa sinisimulan mong gulo kasi magiging parte na ako ng pamilyang to. At sila, magiging pamilya ko na din sila. Are you sure? Sige, sabihin mo. Hindi naman akong masisira dito eh. Hamon niya sa ama ni Maximo na napahiya na. Bastos ka no? Dinuro si Eva ng ama ni Maximo. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sumagot pa rin siya ng may tapang. Dahil bastos ka rin naman ho. Sinong gagalang sa taong hindi kayang irespeto ang magulang niya? Bago ka irespeto, dapat magsimula muna sa'yo yun. Aalis na lang kami, iha. Iha, sa bahay ka na lamang mag-dinner. Sumama ka sa amin. Anyaya ng lolo ni Maximo na agad naman niyang sinunod. Ngunit bago umalis, masamang tingin ang ibinigay niya sa ama ni Maximo. Napakabastos talaga. Uminit ang ulo ni Eva dahil sa paulit-ulit na pangmamaliit nito sa dalawang matanda at sa kuya ni Maximo. Ayaw ni Eva ng ganito na nanonood lang siya gaya ni Maximo. Parang walang bibig para magtanggol. Para itong asong sumusunod sa ama nito at nahahabag ang buntot. Pasensya na po sa inasal ko. Hindi ko lang po kasi kayang makita habang minamaliit niya kayo. Lumaki po ako sa pamilya na kung saan mahalaga ang respeto at kagandahang asal. Bakit ba ganoon si Maximo? Bakit hinayaan niya na pagsalitaan kayo ng daddy niya? Nakakainis talaga. Halika na, sa bahay na lang natin pag-usapan.
Natitiyak ko naman na susunod si Maximo, kaya makakauwi ka rin mamaya. Sige po, mas masarap siguro ang luto mo, Lola. Pinilit ni Eva na maging komportable. Pasensya na po ulit. Wika pa niya bago isinandalang likod sa upuan. Si Maximo ay naiwan kasama ng ama nito. Wala na muna sa isip niya kung anong mangyayari sa dalawa. Basta ayaw niyang mag-stay doon dahil kumukulo lamang ang dugo niya sa matandang yun. Napapanot na ang buhok sa ulo, ganoon pa rin umasta. Parang batang naghahanap ng kaaway. Napakatapang niya, hindi ba? Natawa ang lolo ni Maximo. Hindi nakakibo ang magiging biyanan mo. Ngayon ko lang iyon nakitang suplahin at mapahiya. Nakahanap talaga siya ng katapat niya. Hindi naman proud si Eva. Sa totoo nga lang ay hiyang-hiya siya. Napayuko na lamang siya habang hinihintay ang dinner nila. Si Teo naman ay kinalabit siya. Ayos lang, di mo kailangang mahiya sa amin. Ngayon alam mo na hindi talaga maayos ang relasyon namin kay Dad. At mauunawaan mo kung bakit malayo kami sa kanila. Nauunawaan ko. Naiinis lang din talaga ako kay Maximo kasi hinahayaan niya na kontrolin siya ng daddy ninyo. Sorry pero galit talaga ako sa kanya. Si Maximo kasi, pinoprotektahan lang niya kami mula sa ama niya. Pinili niyang maiwan para hindi kami balikan ng ama niyang hayok sa kapangyarihan. Ang pananahimik namin ay kapalit ng kalayaan ni Maximo. Kaya hindi kami magagalit sa batang yun kahit kailan. Naiiyak ang lola ni Maximo nang ipaliwanag ito sa kanya. Malaki na sakripisyo niya. Ayaw na naming dagdagan pang dinadala niya. Kaya nangako kami na hindi na magsasalita pa. Ano man ang marinig namin mula sa ama niya. Hindi nakakibo si Eva. Nakakaawa pala talaga ang preskong lalaking yun. Nawalan siya ng ganang kumain. Pero ayon sa mga ito, dapat magpalakas siya dahil may dinadala siyang bata sa tiyan niya. Tanggap siya ng mga ito, kaya naman ang puso ni Eva napakasaya talaga. Hindi ko pala dapat siya hinusgahan agad. Nakonsensya siya. Hindi mo naman alam, sige lang, kumain ka lang. Mamaya baka sumunod na rin si Maximo para sunduin ka. Napatango na lamang siya bago nag-focus sa pagkain. Upang makasiguro, nagpanigurado na rin si Eva sa kaibigan niyang si Raquel na wag muna siyang puntahan dahil baka hindi siya makauwi. Dapat kasi sa apartment niya ito matutulog ngayon upang siya'y samahan. Pero dahil baka matagalan si Maximo, ay nag-cancel na lang siya. Samantalang si Maximo naman pag-alis pa lang ng lolo't lola niya, galit na hinarap niya ang kanyang ama. Sana, itiniko mo muna ang bibig mo, Dad. Hindi mo ba kayang hindi sila insultuhin? Hindi porket hindi ka nila sinunod sa mga gusto mong mangyari. Pwede mo na silang pagsalitaan. Dinuro siya ng kanyang ama. Bastos ang babaeng napili mo. Hindi ko gusto ang attitude niya sa akin. Palitan mo agad ang babaeng yon at gumawa ka ng magandang dahilan para makalusot sa wedding. Hindi siyang magiging fake wife mo. Naunawaan mo? Si Mara ang gusto ko. Hindi niya na kailangan magpanggap. Paksalan mo na lang siya ng totoo. At si Eva, i-dispatcha mo ang babaeng yun. Palabasin mo na hindi mo talaga anak ang dinadala niya. Hindi ko yun gagawin. Nabuntis ko siya kaya pananagutan ko yun. Matigas niyang pagtanggi. Pwede kong hindi. Pero ang batang dinala niya ay pananagutan ko. Hangal ka na ba talaga? Bastos siya. Wala siyang modo sa ama mo. Harap-harapan niya akong ipinahiya. Kaya wala akong pakialam kung anak mo yun. Ayaw kong maging parte ng pamilyang mayabang na babaeng yun. Hindi ko siya bibigyan ng poder sa pamilyang to. Bukas na bukas, ipapaalam mong wala ng kasalan na magaganap. At ang gusto ko, kay Mara ka mag-focus. Sinamaan niya ng titig ang kanyang ama. I'm done with you. Padabog siyang lumayas upang umuwi sa kanyang lolo't lola. Ngunit pasakay pa lang siya ng kotse nang magsalita ang ama niya na talagang hinabol pa siya. Mawawala ang lahat ng sayo oras na piliin mo sila. Napangisi lang siya bago sumakay na. Mabilis siyang umalis sa lugar ng kanyang ama. Sa daan habang binabaybay ang patungo sa farm ng lolo't lola niya, hindi mawala sa isipan niya ang pagpapakumbaba ng dalawang matanda sa kanyang ama. Walang sinabi ang mga ito ni hindi pinagtanggol ang mga sarili. Pakiramdam ni Maximo, napakasama niya para hayaan ng mga ito na maliitin ng kanyang walang konsensyang ama. Pagdating sa farm, natanaw niya sa labas si Eva. Pilit ginawang normal ni Maximo ang kanyang ekspresyon. Gabi na, pumasok ka na sa loob.
Hinawakan siya nito sa braso. Masama sa bata ang ginagawa mo. Sinuri siya nito ng tingin. Nakipagtalo ka sa daddy mo, no? Pasensya na dapat. Siguro na nahimik na lang din ako. Ginulo niya ang buhok ni Eva. Salamat sa ginawa mong pagtatanggol sa kanila. Halika na, pumasok na tayo. Hinawakan niya muli ito pero sa kamay na. Wala siyang nararamdaman na galit o inis kay Eva. Ang totoo, bilib na bilib siya sa tapang nito. At sobrang saya niya na nagsalita ito para sa kanyang lolo't lola. Samantalang ang ama ni Maximo na sinuway niya, gumagawa na ng paraan para masira si Eva at maalis ito sa buhay ng anak niyang si Maximo. Sa tingin kasi niya, nagawang linlangin ni Eva ang kanyang matalinong anak. Simula pagkabata ni Maximo, tinuruan niya na itong sumunod. Hindi pa siya nito sinuway kahit minsan. Pero ngayon, hindi lang siya nito sinuway. Madali din itong iniwan ng mga bagay na pinaghirapan nito para lang sa babaeng pinapabura na niya. Wala pa namang kasal. Pwede pang i-cancel at magdahilan. Si Mara ang perpektong babae na nararapat para sa kanya. Ito ang makakapagbigay angat lalo sa reputasyon nilang mag-ama. Ayaw niyang magaya si Maximo sa kapatid nitong si Teo na mas piniling mag-farm imbis na mag-handle ng business. Hindi niya isusuko si Maximo ng basta-basta. Sukdulang gumamit siya ng kapangyarihan. Mabura lang ang bastos na babaeng iyon sa kanilang buhay. Hinding-hindi niya nanaisin na maging parte ng pamilya si Eva. Fake man o hindi, hindi niya bibigyan ng dahilan si Maximo para mahulog sa babaeng pipitsugin lang naman. Tinawagan niya si Mara upang papuntahin ng personal sa kanya. Nais niyang ialok ang pagiging asawa kay Maximo. Hindi ito tatanggi dahil alam niya noon pa man may pagnanasa na ito sa anak niya. Tito, magandang umaga po. Mahinahon at elegante ang asal ni Mara. Walang-wala sa babaeng napili ni Maximo. Bakit po tito pinapunta niyo ko? Tanong pa ni Mara habang may matamis na ngiti sa labi. Dahil may gusto kong personal na sabihin sa'yo. Ikaw ang nais ko for my son. Ayoko sa babaeng kasama niya ngayon at binabalak pakasalan. Diretsyong sagot niya na ikinagulat ni Mara. Fake wedding lang naman yon. Plano na pakasalan para mawala ang issue. Pero totoong nabuntis niya dahil sa kawalan ng disiplina ni Eva. Malamang inakit niya ang anak ko. And I hate her so much. Napakabastos na babae. I don't care if she's pregnant. I'm not accepting her child. Kahit pa anak ko ang ama ng dinadala niya. Matigas ang mga salitang binibitiwan niya habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. I assume that you still like my son, right? Tito, sa pogi ba naman ni Maximo? Mahirap po siyang kalimutan. But I choose not to be involved because... Pinutol niya si Mara. Dahil may pakakasalan na siya? That's gonna happen, Iha. So ituloy mo na lang ang panunuyot pagmamahal mo sa anak ko. Don't worry about Eva. Dahil ako nang bahalang dumistansya sa babaeng bastos na yon. Naniniwala ko na kaya mo yon, Tito. Sige po, itutuloy ko po ang gusto kong mangyari. Ibinigay niya ang address ng lolo't lola ni Maximo kung saan niya ito matatagpuan. Siya naman ay kikilos na rin para pahirapan si Maximo at ang babae hanggang sa bumigay ang dalawa. Sa farm naman, masaya si Maximo na gumising kasama ang pamilyang nais niyang makasama noon pa. Bonus pa si Eva na nandito rin. Unti-unti, kakaiba na ang nararamdaman niya para sa dalaga. Lalo't nakita niyang tunay nitong ugali at ang nakakabilib na pagmamalasakit nito sa kanyang pamilya. Sa puso niya, may umuusbong ng pagnanasa. Ngunit hindi ito pagnanasa na masama o tungkol sa kalukuhan, kundi tungkol sa pagprotekta sa mag-ina niya. Nais niyang alagaan ng mag-ina. Ayaw niyang sundin ang ama niya na alisin si Eva sa buhay niya. Si Eva pa ngang nagmulat sa kanya na dapat kung ano ang nais niya, yun ang gawin niya. Hindi dapat siya natatakot na mawala ang mga bagay na pinaghirapan nga niyang makamtan, pero wala naman doon ang kasiyahan niya. Parang itinadhana talaga silang dalawa na magtagpo. Eva, ayos lang ba na nandito ka pa? Mahinahon niyang tanong habang palakad-lakad sila sa labas para pagmasdan ng mga tanim. Walang problema sa magulang ko dahil alam naman nila na ikaw ang kasama ko. Pinagkakatiwalaan ka nila at masaya sila without knowing na niloloko lang natin sila. Hindi nakakibo si Maximo. Ikaw ba? Bakit hanggang ngayon nandito ka? Wala ka bang pasok?
O ayaw mo na talagang umuwi? Ayos lang naman kung dito na ako, di ba? Nakakasawa na ring maging pulutan ng buhay ko. Ito ang hinahanap-hanap ko eh. Dito talaga ako masaya kasama ang pamilya ko. Binitiwan mo na lang basta? Sa bagay, maging ako gagayahin kita eh. Napakabait ng lolo't lola mo. Pati si Kuya Teo, kaya talagang hindi rin ito ipagpapalit. Daddy mo lang naman ang naiba ng landas eh. Binabago talaga ng pera ang tao. Pero depende na lang kasi kung mas magandang pamamaraan o sa kasamaan mo gagamitin. Pinili ko to. Imbis na manatili sa nakakabinging buhay na kasama ko si Dad. Ikaw ang pinili ko, Eva. Mukha man akong walang pake pero masaya talaga ako na magiging ama na ako. Napatitig sila ni Eva sa isa't isa. Paggalaw na sana ang mukha nila upang lumapit sa isa't isa, pero bigla na lamang sumigaw ang kanyang Kuya Teo. Bro, mamaya mo na mukbangin si Hipag. Maaga pa. Sabi ni lolo't lola, kakain na daw tayo. Alina kayo, pumarito na. Malakas nitong sigaw habang malokong nakangiti. Napasubsob si Eva sa matipuno niyang muscle para itago ang hiya nito. Nakakahiyang ginawa natin para tayong parang wala namang masama sa ginagawa natin ah. Buntis ka na nga eh. Nagawa na natin ang bagay na yun. Kaya wala nang nakakahiya, Eva. Natatawa niya itong kinarga. Hala, Maximo, ibaba mo ko. Hala ka. Hiyang-hiya ito nang pumasok sila sa bahay na nakapabridal ang karga niya kay Eva. Natawa si Teo habang ang lolo't lola niya ay natigilan sa ginagawa nila. Napatitig pa sa kanila. Inuuna na ninyo ang honeymoon sa wedding. Pabirong wika ng kanyang lolo. Naalala ko ang lola mo dahil ganyan din kami noon at magpahanggang ngayon. Hindi ko na nga lang kayang buhatin ng lola mo at baka mabalian ako ng buto. Natawa silang lahat pero si Eva hiyang-hiya pa rin. Isang buong linggong ginugol nila Maximo at Eva sa pagbabanding at mas nakilala nila ang isa't isa. Nalaman nila ang mga kanya-kanya nilang hobby, bagay na nakakatuwa. Suportado sila ng lola at lolo ni Maximo, pati kuya nito, habang siya'y sinusuportahan din ng kanyang magulang. Tabi rin silang natutulog ni Maximo pero wala pa namang nangyayari. Maingat ito sa kanya at pinakiusapan na rin sila nito na wag nang banggitin pang daddy nito at ang iniwan nitong trabaho. Nirerespeto nila iyon pero hindi maalis sa puso ni Eva ang panghihinayang at ang takot na baka balikan ito ng sarili nitong ama. Sana lang ay may magawa siya para kay Maximo. Napapalapit na rin kasi siya sa binata. Parang ang hindi peke ang ginagawa nila. Nagiging totoo na sila sa mga sarili nila. Huwag ka nang kumilos dyan. Bili ni Maximo habang hinahangon nito ang mga sinampay. Galing kasi sa ilog ang lolo't lola nila para maglaba. Si Teo at Maximo naman, taga-banlaw at taga-sampay. Siya naman ay parang prinsesa na walang ibang ginawa kundi kumain at magpahinga. Wala naman siyang magawa kasi alam niyang iniingatan lamang siya ng mga ito. Habang kinukuha ni Maximo ang sinampay, napapatitig siya sa biceps nito na talaga namang pwede nang gawing ulam at kanin na lang ang kulang. Dala ba ito ng pagbubuntis niya? O pinagnanasahan talaga niya si Maximo? Napailing-iling si Eva bago iwinaksi ang nabubuong kalokohan sa kanyang isipan. Ngunit ang magandang mood at masayang araw nila, napalitan ng kaba dahil sa humintong kotse. Iniluwa nito ang eleganting babae at agad na nilapitan si Maximo upang yakapin mula sa likod. Nawala ang ngiti ni Eva dahil ang naramdaman niya ay inis at pagsiselos. Pero bakit nga ba siya magsiselos? Hindi naman sila ni Maximo at wala rin silang label sa ngayon. Maximo! Malambing na sambit pa nito sa pangalan ni Maximo na talaga namang nagulat din. Ilang araw ka nang hindi umuwi. Is everything fine? Sabi ni Tito, bisitahin daw kita since hindi siya makapunta dito dahil alam niyang galit ka. Nye. Naiinis at parang batang bulong ni Eva bago tumayo. Pumamewang siya at umubo-ubo pa kunwari pero hindi man lang siya tinignan ng babae. Sinasadya yata talaga nitong baliwalain siya. Gusto ko lang din kamustahin ka. Nakakapag-alala din kasi na hindi maayos ang relasyon ninyo ni Tito bilang mag-ama. Malungkot ang ekspresyon nito. Si Maximo ay hindi kumibo. Sinulyapan siya nito bagong initian at alam niya na iyon. Pinapapasok na siya nito para makapag-usap ang dalawa. Napairap siya ng pasimple bago bumalik na sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kusina
kung saan nagluluto ang lola nito ng kanilang pananghalian. La, tulong na lang po ko sa dyan. Presinta niya para kahit papaano malibang siya at mawala sa isipan niya ang nakakainis na babaeng humawak pa talaga sa biceps ni Maximo. Bakit? Si Maximo ba hindi mo kasama? May bisita po yata. Hindi ko po kilala kung sino, pero babaeng maganda at elegante po. Oh, sino kaya yon? Hindi kaya kaibigan? Niyakap po siya eh. Baka sa tono niyang pagsiselos. Niyakap? Aba, hindi naman pwede yon. Bakit ka naman pumayag na yakapin ng nobyo mo? Sa'yo si Maximo at dapat ipagdamot mo siya. Hinihikayat siya nito. Pero kasi hindi naman nila alam na fake lang ang ginagawa nila ni Maximo. Baka naman ho, kaibigan lang. No, hindi ka magsiselos kung alam mong walang mali siya. Ngunit sa itsura mo pa lang at sa tono mo, alam kong ibang pakay ng babaeng yon. Sinama siya nito sa labas upang balikan ng dalawa. Maximo, bakit hindi mo ipakilala sa nobya mo ang bisita mo? Malaman ang tanong ng lola ni Maximo. Ineng, pasok ka. Makisabay ka ng kumain nang makilala ka naman namin. Ikaw ba'y kaibigan ka ng apo ko? Lola, ikinagagalak ko pong makilala ka. Mara nga po pala, business partner po ni Daddy ang daddy ni Maximo. Nawala sa mood ang lola ni Maximo. Baka masunog ang niluluto ko. Pasok na muna kami. Eva, sumama ka muna. Ayokong mapagod ka kakahintay dito sa labas. Buntis ka kaya madali kang mapagod. Tumango lamang siya't hindi tinapunan ng tingin si Maximo. Mara, salamat sa pagdalaw. Pero makakauwi ka na. Hindi na ako babalik pa sa amin. Wika ni Maximo na narinig pa nila ng lola nito. Sa hapagkainan, walang imik si Eva at ang lola ni Maximo. Hindi rin siya tumabi kay Maximo. Sa lolo na lang muna nito dahil nakakahiya naman sa dalawa na magkatabi na sila ni Mara. Eksena pa ba siya? What is the problem? Parang ang tahimik ka. Mara, ikinagagalak namin na makilala ka. Sabi ni Lola, kaibigan ka ni Maximo, right? Si Teo ang bumasag sa katahimikan. Inilahad din ito ang kamay para makipagkamay kay Mara. Yes, we're friend naman po ni Maximo. Hindi ko lang din po maiwasan na magustuhan siya kasi napakahusay po niya. Pagbibida ni Mara ng feelings nito para kay Maximo. Ang bastos lang na nakaharap pa man din siya. Napatitig si Maximo sa kanya pero napaismik lang siya sa inis. Halos madurog na ang manok sa kakatusok niya nang hindi namamalaya na sobra na pala. Si Eva, ipakilala mo Maximo. Utos ng lola nito. Nakilala na siya ni Mara. Aware si Mara na may nobya na huwak at buntis si Eva. Oo naman po, alam ko po. Ngunit wala naman pong masama kung maging tipo ko si Maximo, di ba? Natawa pa ito bago humawak ulit sa biceps ni Maximo. Hindi na nakapagpigil si Eva. Ang hinahawakan mo pagmamayari ko. Hindi ko isinishare ang sakin. So pwede ba? Alisin mo ang kamay mo sa biceps ni Maximo. Nakita niyang proud ng ngiti ng lola nila. Natawa naman si Mara bago tumango-tango. Pigil itong magsalita ng masama. Pinifake ang pagiging demure pero nanlalandi naman. Sa inis niya'y lumabas siya. Sinundan naman agad siya ni Maximo. Bumalik ka na't kumain. Lumuluha niya itong hinarap. Bakit? Bakit ako babalik? Para makipagplastikan? Para magpanggap na nobya mo talaga ako? Ayoko na silang lukuhin at ayoko na ring lukuhin ang sarili ko. Niyakap siya ni Maximo. Bakit naglulukuhan pa ba tayo dito? Eva, totoo na to. Ayoko na ring magpanggap kaya wag mo nang isipin yan. Napaawang ang labi ni Eva. Nakaupo si Eva at Maximo sa couch habang kaharap nila ang lola at lolo niya. Hawak niya ang kamay ni Eva upang masecured sa dalaga na wala naman itong dapat ikahiya o ikatakot kung nalaman man ng pamilya niya na peke lang talaga ang naging umpisa nila. Hindi naman peke ang pagbubuntis niya. Hindi peke ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Eva. Yun palang sapat ng katibayan na kaya nilang panindigan ang pagsasama nilang parehas nilang pinayagan. Ngayon, mas magiging matibay nga lang kasi totoong may nararamdaman na sila para sa isa't isa. Bakit kailangang magsinungaling? Yan ba ang dahilan ng ama mo? Malamang oo. At alam niya na plano lang ninyo to, di ba? Hindi na ako magtataka. Kaya napakalakas ng loob ni Mara na puntahan ka dito. Nakatatak sa isipan nila na until now,
tuloy lang ang peking pagsasama ninyo. Disappointed ang lolo ni Maximo. Buntis siya kaya kung malalaman ng magulang niya ang paunang plano ninyo. Maximo, naiisip mo ba kung ano na lang ang sasabihin nila sa iyo at sa pamilya natin? Lolo, pumayag din naman po ako. Malaki din po ang kasalanan ko pero maayos pa naman po namin eh. Mahal po namin ang isa't isa. Hindi na peke ang magiging kasal at hindi na peki ang pinutol siya ni Maximo. Lo, kasalanan ko. Pinilit ko siyang pumayag sa gusto ko bago ko siya panagutan. Napayuko si Eva. Hindi na ito nagsalita pa. Si Theo na kapatid niya, hindi na rin siya magawang ipagtanggol dahil mali talaga ang ginawa niya. Nauunawaan naman niya tinanggap niyang kasalanan niya. Ayaw niyang madiin pa si Eva dahil ang nais lang naman ni Eva maging ama siya. Ngunit dahil bulag pa siya at sumusunod sa ama niya, ginamit niyang panggigipit iyon para lang pumayag si Eva sa kanyang nais. Mahal naman na nila ang isa't isa. Sa tingin mo dapat na lang natin silang gabayan. Samahan natin sila na kausapin ng magulang ni Eva para maunawaan din nila na nagkamali ang apo natin. Don't worry, we're here naman. Hindi namin nahayaan na dahil lang sa nalaman namin ay masira ang maganda ninyong pagsasama at relasyon. Masusolusyon na naman ito sa magandang usapan. Lola niyang nagpaliwanag, pinapalakas nito ang kanilang loob. Sumang-ayon din naman ang kanyang kuya Theo sa sinabi ng kanyang lola. Napakalma din nila ang kanyang lolo at iniwan na muna sila nito upang makapag-usap pa ng masinsinan. Walang imik si Eva. Tila malalim ang iniisip at baka nagdadalawang isip na ito. Mauunawaan kong ang magiging desisyon mo'y iwan na ako. Napakawalang kwenta ko naman kasi talaga. Na parang maging ama sa baby natin. Hiningan muna kita ng pabor. Pinutol siya ni Eva. Nakaraan naman na yun eh. Hindi ko yun tinitingnan o binabalikan pa ngayon because this is what I have now. I have you, di ba? Bakit ko pa babalikan ang mistake na parehas naman nating nagawa? Kung masaya naman na tayo at worth it naman ang pinili natin ngayon. Gets mo ba ako, Maximo? Please, ayokong sinisisi mo pa ang sarili mo. Gets ko na disappointed sila. Hindi natin maaalis yun pero kung dadalhin pa natin ang bigat na dapat na iniwan na natin, baka makaapekto yan sa relasyon natin ngayon. Ipaglalaban kita sa magulang ko. Magalit man sila, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi mo kailangang matakot. Basta ipangako mo na mananatili ka sa tabi ko. Kahit anong mangyari. Ito lamang ang hiling ni Eva sa kanya. Oo naman, mabilis niyang tugon bago ito hinagkan sa panandalian lang naman. Lingid sa kanilang kaalaman na desperado ang ama ni Maximo na sila ay sirain at alisin si Eva sa landas ng anak niya. Bakit ho? What is this? Magalang na tanong ng ama ni Eva. Ngayon ay kaharap niyang magulang ni Eva. Dala ang papeles ng kasunduan na ipapapirma niya sa mga ito. Hindi nagawa ni Mara ang utos niya dahil mahina ito. Kaya naman, siya na mismo sa sarili niya ang kikilos. Basahin ninyo para malinawan kayo. Walang ganang utos niya habang tumitingin sa oras. Pakibilisan lang dahil ginto ang bawat segundo ko. Madami akong kailangang gawin. Kaya sana wag masayang ang oras ko. Sinimulang basahin ng dalawa. Ilang minuto din bago sila gulat na hinarap ulit siya. Bakit may ganito? Bakit pinapaalis mo kami't pati ang anak ko? Hindi ba maayos ang dalawa? Ikakasal na ho sila. Binuntis ng anak mo ang daughter ko. Nakakainsulto ang ginagawa mo sa amin. Ibang usapan na to. Pinapadali ko lang ang buhay ninyo. Bakit gusto ba ninyong mahirapan pa kayo? Mawawala ang lahat ng tinatamasa ninyo. Kung pati kayo, kakalabanin ninyo ko. Ikaw ang magdesisyon dahil ikaw ang ama niya. Sige, magiging tapat ako sa inyo. Ayoko sa anak ninyong bastos. Hindi bastos ang anak ko. Dinuro niya ito. Bastos ang anak mo. Wala pa sa kalingkingan ko ang anak mo pero kung umasta siya, akala mo'y kung sino. Hoy, nabuntis siya ng anak ko dahil malandi ang anak mo. Hindi malandi ang anak ko. Hindi ba? Yan ang alam mo. Hindi naman talaga siya kasintahan ng anak ko. Bumuka ka ang anak mo nang malasing siya at nagpabuntis sa anak ko. Ngayon sabihin mong hindi siya malandi. Hamon niya sa ama ni Eva. Ginamit lang siya ng anak ko para mawala ang issue na bakla ang aking anak. Pero wala naman talaga silang relasyon. Peke lang din ang gagawing kasal. Kaya wag na wag mo kong pagmamalakihan.
Bigla na lamang natumba ang ama ni Eva na tila naninikip ang dibdib. Napakasama ninyo! Sigaw ng asawa nito. Ginagawa ko lang ang lahat para gumanda ang reputasyon namin. Umalis na siya at hindi man lang binigyan ng tulong ang mag-asawa. Wala siyang obligasyon sa mga ito. Sarili lang niya ang iniisip niya at ang pinakamahalaga sa kanya. Siguro naman, madadala na si Eva sa kinalaban siya nito. Paniguradong iiwan na nito ang anak niya. Napangisi pa siya bago sumakay sa kotse. Agad na nakarating kay Eva ang balita na isinugod sa hospital ang kanyang ama. Labis ang takot ni Eva habang patungo sila sa hospital. Iyak lang ng iyak ang ina niya. Wala pang sinasabi kung ano bang naging dahilan sa pagsugod sa dad niya. Pinapakalma siya ni Maximo dahil nanginginig siya habang lumuluha. Ngayon lang kasi na hospital ang ama niya, kaya iniisip niya na baka humihina na ito o baka may sakit ito. Pagdating sa hospital, tinungo niya ang room. Tumambad sa kanyang walang malay niyang ama habang nakaratay sa hospital bed. Niyakap siya ng kanyang ina. Ang daddy mo, akala ko mawawala na siya sa atin kanina. Muntik na siyang hindi makabalik, anak. Laking pasalamat ko lang kasi mabilis sa mga doktor na sumuri sa kanya. Malakas ang paghagulgol ng kanyang ina habang siya'y walang humpay din ng pagluha. Bakit kasama mo ang lalaking yan? Nagalit ang ekspresyon ng ina niya pagpasok ni Maximo. Dinuro niya si Maximo. Sinungaling ka. Dahil sa inyo ng ama mo kaya nandito ang asawa ko. Walang puso ang ama mo. Hinila siya ng kanyang ina para ilayo kay Maximo. Simula sa araw na to, hindi mo na siya kailangan. Hindi na namin kailangan ng pagiging ama mo sa apo namin. Umalis ka ngayon din. Lumayas ka. Ayaw na naming masangkot pa sa pamilya mo. Lubayan mo ang anak ko. Mami, dahil sa daddy niya, kaya ang daddy mo muntik nang mawala sa atin. Sabi niya peke lang ang lahat at ginagamit ka lang nila. Totoo ba yun o hindi? Sumagot ka ng totoo dahil kailangan naming malaman, Eva. Totoo po yun. Si Maximo ang sumagot. Patawarin po ninyo ko kung nagawa kong gamitin si Eva. Patawad po kung pati kayo nadadamay sa gulo namin ni Daddy. Hinarap siya ni Maximo. Eva, I'm sorry. Sundin mo ang magulang mo dahil tama sila. Pasensya na sa naidulot ko sa pamilya mo. No, don't leave me. Hinawakan niya si Maximo. Hinarap niya ang kanyang ina. Mami, mahal ko si Maximo. Mahal na namin ang isa't isa. Opo, ginamit namin ang isa't isa sa umpisa. Pero kaya nga desperado na daddy niya kasi totoo na ang relasyon namin. Ginagawa niya po ito para masira kami. Pilit na pagpapaliwanag ni Eva sa kanyang ina. Mariin itong napapikit bago sinulyapan ng kanyang ama. Pwede kitang maintindihan, pero ang ama mo, sa tingin ko, galit ang umiiral sa kanya ngayon dahil sa nalaman niya. Hindi rin niya matanggap na ginaganon ka lang ng ama ni Maximo. Eva, para sa ama mo, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Hinarap naman ito si Maximo. Napakasama ng ama mo. Bakit niya ito ginagawa? Wala na ba talaga siyang konsensya? Maximo, mabait ka at maayos na lalaki. Gusto ka namin para sa anak ko. Pero kung patuloy lang i-eksena ang ama mo, wag na lang. Ayokong mapahamak ang pamilya ko. Mami, makikiusap kami sa dad niya. Lumuhod man ako, gagawin ko, wag lang. Hindi mo yun gagawin. Pinutol siya ni Maximo. Aalis na si Maximo nang hawakan niya ito sa braso. No! Mahigpit ang hawak niya. Ayokong bumitaw ka kasi baka hindi ka na bumalik kapag hinayaan kitang umalis. Ngunit inalis pa rin ni Maximo ang kamay niya. Halos matumba si Eva dahil sa sobrang panlalambot. Malakas siyang napahagulgol habang tinatawag sa isipan niya si Maximo. Sana bumalik ito. Babalik pa kaya ito? Hanggang dito na lang ba? Bakit silang nagdurusa? Dapat ay ang ama nito. Dumiretso si Maximo sa ama niya. Galit na galit siyang kumatok ng kumatok sa front door. Sinipa-sipa pa niya ang pinto hanggang sa bumukas ito. Sinalubong siya ng ama niyang tila. Masaya nang siya'y makita. Sabi na nga ba't babalik ka rin dito? Maupo ka. Ipagsasalin kita ng alak para manumbalik ka na sa katinuan. Masaya ba ang bakasyon mo? Walang iya ka, talagang matanda ka. Ilang araw ka lang naman nawala pero na-adapt mo na rin ang kaugalian nila. Hindi bale, ang mahalaga naman ay natauhan ka na.
Hindi na ako susunod pa sa mga gusto mong matanda ka. Isinusuka ko na naging ama kita. Sa'yo na lahat pati pera ko. Manahimik ka lang. Sila ang pinili ko at sila lagi ang pipiliin ko. Gahaman ka sa salapit sa kapangyarihan kaya sa'yo na. Wala akong kukuhanin ni piso. Lubayan mo rin ang pamilya ni Eva dahil kahit ama kita, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Banta niya bago dumampot ng mamahaling figura bago ito ibinato. Hindi ikaw ang may-ari sa buhay ko. Kaya wala kang karapatan na magdesisyon para sa akin. Salaman-ama lang kita. Pero hanggang dun ka lang. So wala na pala akong choice. Pwersahan na pala ang gagawin ko sa'yo. Natawa ito bago may tinawagan. Ikulong sa silid at bigyan ng pangpakalma kapag nagwala. Utos niya sa kausap. Ilang segundo lang, lumabas ang tauhan ng kanyang ama. Lumaban si Maximo, pero madami ang mga ito kaya hirap siya. Napansin niyang may itinuturok na sana sa kanya, pero dumating ang kanyang kuya. Itigil na ninyo ang kalokohan na to. May dalang baril ang kapatid niya. Subukan lang ninyong kantiin ang kapatid ko. Napatingin siya kay Teo. Lumapit ito sa kanya. Sakto lang pala ang dating ko. Ibang eksena pala madaratnan ko eh. Akala ko ba naman kalmado lang dito. Wika pa nito bago hinarap ang ama nila. Balak sana kitang kausapin. Pero matindi ka talaga eh no? Pwersahan ka talaga. Ngayon tignan ko galing mo. Patayin mo muna ako bago mo magalaw ang kapatid ko. Isa ka pa, wala ka ring kwenta. Mas wala kang kwenta. Balik ni Teo sa ama nila. Hawak ko ng ebidensya sa'yo sa pagpatol mo sa minor de edad. Sige, kantiin mo pa rin kami. Tapos na ang karera mong matanda ka. Sumenyas ang ama nila na sila'y pabayaan. Simula sa araw na to, wala na akong anak. Madiing wika ng kanilang ama pero bago sila umalis, may binitiwang salita si Maximo. Bata pa lang kami. Wala na talaga kaming ama. Paano mo na lamang nandito ako, kuya? Takang tanong ni Maximo sa kapatid. Hindi ko naman talaga alam na nandito kay. Dapat lang nagagawin ko. Kausapin si Tanda para tumigil na siya. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, may eksena pala akong nadatnan. So dahil prepared ang kuya mong pogi, nagdala na ako ng proteksyon. Maloko ang ama natin eh. Oh, I forgot. Sabi nga pala niya wala na siyang anak from now on. As if naman apektado tayo. Natawa pa ito ng malakas habang sa daan pa rin ang focus. Ito kasi ang nagmamaneho. Ngunit nalungkot din talaga si Maximo. Hindi para sa ama niya, kundi para sa kaawa-awa nilang ina. Matagal nitong tiniis ang ugali ng ama nila hanggang sa namatay na itong masama ang loob sa ama nila. Hindi lang kasi niya maunawaan kung talaga bang minahal ng ama niya ang kanilang ina. Wala man lang ba itong naramdaman na konsensya sa paggamit nito sa kanyang ina? Sa pagkakaalam kasi ni Maximo, ay minahal talaga ng ina nila ang walang puso nilang ama. Napabuntong hininga siya. Napansin naman iyon ni Teo, kaya pasimple itong nagtanong. Don't tell me, apektado ka sa sinabi ni Tanda na putol na ang pagiging ama niya sa atin. Don't worry, I won't judge you. Napailing siya bago sumagot. Hindi naman siya ang iniisip ko, kundi si Mommy. Malamang malungkot siya because of Dad. Hindi na kasi nagbago si Dad. At pati tayo, pinahirapan at ginamit niya for his own benefit. Yeah, that made me sad too. Ngunit dapat din na maging masaya ka na kasi binitiwan ka na talaga ni Dad. Wala na siyang mapapala sa'yo dahil alam niyang lumalaban ka na. Dapat pala, nun ko pa ginawa kuya. Don't overthink. Malaki ang sakripisyo mo para lang matahimik ang buhay namin. Naiintindihan kita lagi kasi you are my brother. At ang corny nito pero gusto ko lang sabihin na mahal kita. Mahal na mahal kita at susuportahan kita palagi sa mga desisyon mo. Corny nga, baduy mo talaga kuya. Pagak pa siyang natawa bago ibinaling sa bintana ang muka upang hindi nito makita na umiiyak siya. Pero huli na pala kasi kanina pa nito napansin dahil sa pagsinghot niya. Maiba ako. Si Eva pala, kamusta? At ang daddy niya, galit ba sila sa'yo? Magkakasunod na tanong ni Teo. Si Eva, hindi niya kayang magalit sa akin pero ang magulang niya naunawaan ko sila kung bakit sila nagagalit. Totoo naman ako ang nagdala ng problema sa pamilya nila. Well, ayos naman na ngayon, di ba? Bumalik ka na para sabihin hindi na muling pinutol niya ang kapatid. Makakadagdag lang ako sa bigat ng dinadala nila sa ngayon. Hahayaan ko na lang muna na makarecover ang dad niya.
bago ko makipag-usap at sabihing hindi na e-eksena pa ulit si Daddy. And Mara, lalo na siya, humanda sa akin ang babaeng yun. Oras na bumalik pa siya. Makakapatol talaga ako sa babae. Oras na saktan niyo si Eva. Pag-ibig nga naman. Naiiling na wika ni Teo bago na nahimik na't nag-focus na lang sa pagmamaneho. Nakarating sila sa farm. Sumalubong ang lolo't lola niya na labis ang pag-aalala. How's her dad? Lola niya agad na nagtanong at sila Eva agad ang bukang bibig nito. Nabalitaan ko sa kuya mo na sumugod doon ang ama ninyo. Walang ya talagang taong yun. Lolo, kalma lang. Si Teo ang umawat. Maganda naman po ang kinalabasan ng pagpunta ko. At itong si Maximo, sus, muntik pang. Tinakpan na niya ang bibig ng kapatid dahil madaldal na ito. Ayaw na niyang mag-alala pa ang dalawa kung malaman nila na muntik na siyang ikulong ng ama niya para lang magpakasal kay Mara. Bakit mo pinatigil ang kuya mo? May sinasabi siya. Saway ng kanilang lola. Sige, ituloy mo. Utos pa nito nang alisin niya ang takip sa bibig ng kanyang kuya. Ngunit gets naman na nito kaya agad itong nagdahilan. Lola, kasi muntik na akong maging karate master. Kasi handa na ako makipagsuntukan kay Daddy. Akala ko kasi hindi papayag sa pakiusap namin. Ayos na ho, pinutol niya na ang pagiging ama niya sa amin. Bakit? Naging ama ba siya sa inyo? Natawa ang lola nila pero nasasaktan ito. Binihisan namin siya't pinag-aral. Simpleng buhay lang ang itinuro namin sa kanya. Kahit may pera kami ng lola ninyo. Ngunit lumaki siyang gahaman. Sana pala hindi ko na siya pinalaki kung ganito lang ang gagawin niya sa amin. At sa inyo ng mga anak niya. Lolo, hayaan na ho ninyo si Dad. Yun na ho kasi ang buhay na pinili niya. Pinapaliwanag ito ni Teo. Siya naman, hindi maalis sa isipan si Eva. Sana lang hindi ito iyak ng iyak. Baka makaapekto ito sa pagbubuntis niya. Napabuntong hininga siya bago nagpaalam na sa silid na lang muna para makapagpahinga dahil ang daming ganap ng araw na iyon. Samantalang si Eva naman, mugto ang mata. Napakalma naman siya ng kanyang ina. Pero sa tuwing maaalala niya si Maximo, naiiyak siya. Paniguradong nahihirapan dito sa mga oras na ito dahil sa salbahin nitong ama. Pakainin mo ng prutas ang anak mo at baka mawala na rin ang lakas niyan. Siya pang magtagal dito sa hospital. Narinig niyang utos ng ama niyang nagising na rin kanina pag alis ni Maximo. Wala itong imik na hindi binabanggit ang tungkol sa ama ni Maximo. Nagulat nga sila ng mami niya dahil hindi man lang ito nagtanong sa kanya. Ngunit hindi rin naman sila nag-uusap. Ayaw rin naman niyang simulan ng ama niya na nagpapagaling pa mula sa muntikan nitong atake sa puso. Dahil nag-iingat siya, ayaw niya itong bigyan ng dahilan para manikip na naman ang dibdib. Hindi ho ako nagugutom. Sa labas na po muna ako, Dad. Paalam niya pero nagsalita ito na kanyang ikinatigil. Narinig ko ang usapan ninyo ng mami mo. Pagsugod pa lang ninyo dito ni Maximo sa hospital. Gusto ko munang magpagaling bago ko siya kausapin. Natutop ni Eva ang bibig para pigilan ng malakas na pag-iyak. Akala niya kasi ayaw talaga ng daddy niya kay Maximo. Isang linggo ang lumipas. Wala pa rin ginagawa si Maximo para makausap si Eva. Dahil alam niyang nagre-recover pa ang ama nito. Ngunit pansin ng lolo't lola niya kaya nagsalita ang mga ito. Hindi mo ba balak kuhanin si Eva? Ilang araw nang nakalipas. Paanong magiging maayos kung hindi mo kakausapin ng magulang niya? Lumuhod ka kung kinakailangan. Lola niyang nagsimula ng usapan. Ayoko naman na mawala si Eva sa atin. Napakabait na bata. Maganda talaga namang maunawain. Dinadala niya ang anak mo na apo namin. Gusto kong kumilos ka na. Utos pa nito bago napabuntong hininga. Siya naman ay napangiti bago sumagot. Hindi naman po talaga ako makakapayag na mawala siya sa akin. Pinalalamig ko lang po ang sitwasyon, Lola. Oo nga naman, La. Si Teo'y sumabat rin. Itong si utol ko, mahal na mahal niya si Eva. Umiiyak pa nga yan itong nakaraan ng malasing eh. Miss na raw niya si Eva. Iyakin pala tong apo mo, La. Panunokso pa nito sa kanya, kaya naman napairap siya. Ngunit totoo naman, kaya hinayaan niya na lamang. Sumali naman ang lolo niya, pero hindi siya nito tinukso, kundi nagpayo din ito na kumilos na siya para muling mapag-usapan na ang kasal na una nilang ipinlano. Gustong gusto na daw kasi nito na maikasal sila upang legal na ang pagsasama. Gusto rin naman niya.
Nag-aalangan lang siya kung matatanggap ba siya ng mga magulang ni Eva. Inaalala mo kung matatanggap ka nila. Sumeryoso ang kanyang lolo. Napatango naman siya bago sumagot. Sa nangyari po parang malabo dahil problema lang ang naidala ko sa pamilya nila. Muntik pa silang mapahamak pati si Eva. Naunawaan ko kung anong desisyon nila pero ipaglalaban ko pa rin si Eva. Hinihintay niya ako, lolo. Nararamdaman ko yun. Ayoko siyang biguin pero gusto ko ring bigyan ng pahinga ang magulang niya. Kaya until na wala pa akong ginagawa. Paliwanag niya na ikinatango naman ito. Lumipas pa ang mga araw na to at kinabukasan nga, nagdesisyon na siyang puntahan si Eva sa bahay ng magulang. Wala siyang kasama. Mas gusto niyang harapin itong mag-isa. Pinipilit siya ni Teo na sasamahan siya nito, pero matigas ang pagtanggi ni Maximo. Dala niya ang pagiging lalaki niya. Hindi niya kailangan ng kahit na sino para lamang humarap sa magulang ni Eva. Para sa mag-ina niya, walang imposible kay Maximo. Sa harapan ng bahay, nag-doorbell siya at ilang sandali pa. Pinagbuksan na siya ng kasambahay. Si Eva. Sino po sila? Magalang nitong tanong. Pakisabi na lang si Maximo. Tumango ito bago bumalik muna. Ilang sandali pa, ama na ni Eva ang lumabas. Hindi siya nagsalita. Hinihintay niya ito. Inilahad nito ang kamay na kanyang ikinagulat. Siya naman ay mabilis itong tinanggap. Magandang araw. Pasok ka. Anyaya nito bago nauna sa kanya, kaya sinundan na lang niya ito. Maluwag ang pagtanggap nito. Malayo sa kanyang inaasahang reaksyon. Akala niya, suntok ang makakamit niya sa ama ni Eva. Napailing-iling si Maximo dahil sa pagiging advance niyang mag-isip ng kung ano-ano. Sa pagpasok sa bahay, nakita niya si Eva at ang ina nito. Lumamlam ang mata niya dahil nangungulila na talaga siya sa nobya. Ramdam niya na paiyak na ito, kaya naman nginitian niya ito upang ipaalam na maayos na ang lahat at hindi na nito kailangang mag-alala pa. Maupo ka. Eva, tabihan mo ang nobyo mo. Utos ng ama nito. Mabilis na tumabi si Eva sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit. Pareha silang nakatitig sa ama nito at hinihintay ang sasabihin. Bakit parang natatakot kayo? Hindi naman kayo paghihiwalayin. Ngunit aminado kung galit na galit ako sa ama mo, Maximo. Nagalit din ako sa iyo pero hindi nagtagal ay naunawaan ko rin. Nakita kong mahal na mahal mo ang anak ko at doon ako nakampante. Dad, naluluha si Eva habang pinapakinggan ng ama. Maraming salamat po sa pagtitiwala ulit. Nanggigilid ang kanyang luha. Sinadya ko pong bigyan kayo ng pahinga dahil po sa naidulot ni Daddy. Ngunit sasabihin ko lang din po na putol na po ang pagiging ama niya sa amin. Bata pa lang po kami. Hindi na po niya kami itinuturing na anak, kundi isang kasangkapan na maaaring mapakinabangan at magamit. Nakita niya ang pagtalikod ng ina ni Eva, pero hindi nakaligtas ang luhang nahagip niya. Habang ang ama ni Eva napatango-tango, tila naiintindihan ng sinapit nila ng kapatid niya. Masaya naman ako na hindi mo nakuha ang ugali niya. Naiiba kasi talaga ang ama mo. Napakalupit. At alam mo, hindi naman kayo ng kapatid mo ang nawalan Siya ang nawalan. Walang silbi ang kapangyarihan at kayamanan dahil hindi naman siya talaga masaya. Ikaw mapalad ka dahil naranasan mo ang tunay na kaligayahan na hindi mabibili ng pera. Hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha na pinipigilan. Niyakap siya ni Eva upang damayan. I'm here. Hindi na mangyayari ulit yun. Sambit nito habang siya yakap-yakap. Hindi naman talaga naging tutol si Daddy. Hinintay ka lang namin na pumunta dito. Hinintay kita at alam kong darating ka. Ngayon, ituloy na natin ang pag-uusap sa kasal. Gusto kong mamit ang lolo't lola mo para maiplano na ulit. Wala nang iepalawahad lang. At kung may humadlang ulit ay hindi na ako papatinag. Maubos man ang kayamanan ko, maprotektahan ko lang kayo'y gagawin ko. Salamat po, Dad. Nautal pa si Maximo dahil sa pag-iyak niya ng tahimik. Hindi ko naranasan sa kanyang maging ama siya pero sa inyo po. Naramdaman ko ang pagmamahal at ang pagtanggap, pati ang pangaral na dapat siya ang nagbibigay. Tinapik siya nito sa balikat. Masaya ako na maging parte ka ng pamilya namin. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Kaya sana, mas alagaan mo pa siya't mahalin. Ito lamang ang hiling ng ama ni Eva. Parang pumayat ka, 1 linggo lang naman yun Malungkot na napansin ni Eva ang pagbaba ng timbang ni Maximo.
At ang itsura din itong stress. Hindi naman. Sinadya ko lang magpapayat. Palusot pa nito na hindi naman ubra sa kanya dahil kahit paano, kilala niya ang nobyo niya kung nagsisinungaling ito. Natahimik siya at malungkot na naupo. Hinawakan naman ni Maximo ang kamay niya para pagaanin ang loob niya. Malakas naman akong kumain. Hayaan mo, ibabalik ko ang katawan ko. O kahit tumaba pa ako, lahat ng luto mo kakainin ko talaga. Dapat hindi ka nagpapagutom, ano man ang mangyari. Alam mo, alalang-alala ko. Pero pinipilit kong kumain kasi may baby tayo tapos ayoko na pag nakita mo kong payat, makadagdag pa sa bigat ng dinadala mo. I'm sorry. Niyakap niya si Eva. Lutuan mo ko. Kakain ako kahit ilang kalderong kanin pa maubos ko. Natawa si Eva bago niya ito hinanapan ng pwedeng makain. Mamaya pa sila uuwi sa lola nito. Miss na din daw kasi siya ng dalawang matanda. At siya rin naman, nais niya nang makita ang mga ito. Sa tingin niya, wala na talagang problema sa pagpapakasal nila. Ngunit alam naman niya na sa pagsasama nilang mag-asawa ay hindi mawawala ang problema o tampuhan. Hindi naman palaging sweet lang at happy lang. May mga pagkakataon na may haharapin silang pagsubok. Pero alam ni Eva na makakayanan nila iyon dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa. Lumipas nga ang mga araw na hindi nila naramdaman hanggang sa naging buwan. At natapos na pala ang preparasyon sa kasal. Napakabilis lang na parang ang hindi na nila hinintay. Maayos ang naging kasal nila. Bongga pero pribadong wedding lang dahil umiiwas sila sa iskandalo. Lalo't pumutok ang isyu ng ama ni Maximo. Wala na silang kinalaman doon. Sarili na nitong kagagawan yun. Pero upang makaiwas, nagpribadong wedding na lang sila. Ngayong ganap na silang mag-asawa, mas pagtitibayin nila ang pagsasama. Siya bilang ilaw ng tahanan ay mananatili siyang liwanag sa pamilyang binubuo nila. Ganoon din naman ang ipinangako ng asawa niya ngayon na si Maximo. Na patuloy itong babalikat at magiging good example sa magiging mga anak nila. Ito ang poprotekta sa kanila mula sa mga taong naisay sila'y masira. Malapit nang lumabas si baby. Hinihimas ni Maximo ang tiyan niya. Natawa siya bago ito sinagot. Love, may 5 buwan pa bago siya lumabas. Malapit na sa'yo yun? Parang ang bilis lang. Hindi na ako naiinip, love. Hinagkan niya ito. Pahinga na tayo. Aya niya dahil 9:00 na rin ng gabi kaya bedtime na. Tumango naman ito bago siya inalalayan na pumunta sa silid nila. Sa ibaba na lang sila natutulog. Hindi na naghahagdan pa dahil delikado na daw para sa kanya. Sinunod na lang niya ang asawa dahil nag-aalala lang ito. Napangiti pa si Eva nang madaanan ng wedding picture nilang nakadikit sa wall. Masaya siya sa mga naging desisyon niya at wala siyang pinagsisihan.